Pamilya ang laging unang takbuhan at matibay na sandigan sa oras ng matinding pangangailangan. Sila ang natural nating kakampi, laban sa magulong mundo. Pero paano kung ang kadugong lumapit sa iyo para humingi ng saklolo ay nakagawa ng isang malaking pagkakasala? Kukupkupin at tutulungan mo pa rin ba? Paano kung sa kagustuhan mong protektahan ng iyong pamilya at konsintin ang kanilang nagawang mali, may isang inosenteng tao palang labis na nagdurusa at naghahanap ng katarungan? Maaati mo bang ipikit ang iyong mga mata at kampiyan pa rin ang sarili mong kadugo kahit alam mong nararapat siyang parusahan? Magandang araw po sa inyo, panyero. Ako po si Leo, isa po sa masugid niyong subscriber. Palagi po ako nanonood ng inyong mga kwento, kaya naman gusto ko din pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa kulam. Nangyari ito nung ako ay 20 anyos pa lamang. At upang maintindihan niyo po ng lubos ang aking kwento, ako po si Leo at ito ang aking kwento. Panyero Stories. Pambihira! Ano naman bang ginawa mo, Kuya Ruben? Ang aga-aga tapos kailangan kitang sunduin sa presinto. Kuya naman, nakakahiya ka. Ipinaliwanag ko na, di ba? Nadamay lang ako sa barkada ko kanina madaling araw. Trip nila magnakaw sa tindahan ni Mang Karding eh. Sumama lang ako dahil sasabihan nila ako ng KJ kapag hindi ko ginawa yun eh. Yan eh. Yan ka na naman sa mga trip-trip na yun, kuya eh. Bakit ba kasi sa dinabi-dami na pwede mong barkadahin? Yung mga yung pambarkada mo. Puro bad influence sa mga yun eh. Diyos ko naman, kuya. Hindi na kay bata para sa trip na ganyan. Dami-dami ko ng gasto sa kakapiyansa sa'yo. Di ka na natuto eh. Hayaan mo na. Babawi na lang ako sa'yo. Babayaran ko lahat ng gastos pa sa akin. Tao lang ako eh. Parte ng pagiging tao ang pagkakamali. Totoo naman yung sinabi mo, kuya. Pero yung mga ganyang klase ng pagkakamali, sinasadya na yan eh. Lalo na kapag paulit-ulit na. Naalala mo, ha? Nung nakaraang araw lang, sinugod tayo dito ng kabilang barangay dahil nanuntok kayo ng mga bata sa kalye. Tapos nung nakaraang linggo rin, may mag-asawang nagpunta rito kasama ang barangay dahil nakita kayo sa CCTV na ninakaw nyo yung bike ng anak nila. Aba, teka lang ah. Lahat yon binibintang lang sa akin. Tsaka anong CCTV pinagsasabi mo? Edited yun at nilagay lang nila pagbumuka ko ron para ako pagbayaran nila kahit wala naman akong ninanakaw. Mga magugulang ang mga yun eh. Mga hustler yun. Kuya, huwag mo nang itanggi. Huwag ka na magsinungaling. Dahil alam naman natin na ginawa mo lahat ng yun. Kuya, sana nag-iisip ka man lang na maayos bago ka gumawa ng kung ano-anong mga bagay. Maayos akong mag-isip at alam ko lahat ng ginagawa ko. Teka nga lang, bakit ba ganyan ka magsalita sa akin? Baka nakakalimutan mo ha? Ako ang panganay sa ating dalawa, ako mas matanda. Kaya wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses. Ikaw nga ang panganay. Pero ikaw naman tong gumagawa lagi ng gulo. Nang dahil sa'yo, unti-unting nasisira ang pamilya natin. Kuya, tignan mo si Tatay Roman. Nai-stress na siya na sobra at nagkakasakit dahil sa mga pinaggagawa mo. Hindi na nga siya makausap eh. Hindi ka ba nakukonsensya, kuya? Huwag mong isisisi sa akin yung nangyari sa kanya, Leo ha. Kung nagkasakit man siya, kasalanan niya yun. Siguro, karma na lang din niya yun. Dahil sa pagmamalupit niya nung mga bata pa tayo. Huwag mong nililipat ang problema sa tatay natin, kuya. Alam mong pagdidisiplina lang sa atin ang mga ginagawa niya dati. Normal yun. Dahil naging makulit at pasaway rin tayo. Nasasabi mo lang yan. Dahil hindi naman ikaw ang madalas niyang bugbugin. Ako, Leo. Ako sa tuwing uuwi ako galing school,
Lagi niya akong pinag-iinitan at pinagbubuhatan ng kamay kahit wala naman akong ginagawang mali. Kahit nga naglalaro lang ako sa labas magugulat na lang ako dahil bigla niya akong pinapalo na sinturon. Kaya ka ba nagkaganyan, kuya? Ha? Kaya ba sinisira mo ang buhay mo? Dahil kay Tatay Roman? Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, Leo. Hindi mo alam kung anong klaseng trauma ang nakuha ko nang dahil sa sarili kong ama. Mabuti pa nga yung mga barkada ko Hindi nila ako sinasaktan at hindi nila ako sinusumbatan. Anong sumbat ang pinagsasabi mo, kuya? Hindi ba sumbat yung ginagawa mo sa akin ngayon? Ha? Di ba? Paulit-ulit mong binabanggit yung walang niyang bayarin at gastusin sa bahay. Nakapagtrabaho ka lang Akala mo kung sino ka na. Kuya, kahit kailan di kita sinumbatan. Sinasabi ko lang sa'yo kung anong problema na maidudulot mo sa pamilya natin. Actually, hindi lang sa bahay kundi sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo. Kuya, mag-isip ka nga. Ganon. Hindi mo sinusumbat. Pero pinamumukha mo naman. Hindi naman kita ginaganyan dati Alam mo sa sarili mong huminto ko sa pag-aaral noon para magtrabaho. Para matustusan kayo sa araw-araw na pangangailangan nyo. May narinig ka bang sumbat mula sa akin? Di ba wala naman? Wala kang narinig sa akin na kahit na ano. Tama ka. Wala kaming narinig na sumbat galing sa'yo. Pero anong ginagawa mo ngayon, kuya? Halos lahat ng mga tinulong mo dati nabawi lang din ngayon dahil sa mga kalokohan mo. Laging nauubusan laman ng wallet at credit card ko dahil bukod sa kailangan kong bayaran ng gastusin sa bahay, kailangan ko rin bayaran lahat ng pagkakamali mo sa mga tao. Yan! Yan ang totoong panunumbat, Leo. Grabe ka. Nakatulong ka lang ng konti. Akala mo, ikaw na itong bumubuhay sa buong pamilya natin? Hindi ba, kuya? Hindi ba? Hindi ba yun naman talaga nangyayari ngayon? Tsaka hindi ako magsasalita ng ganito, kuya. Kung hindi ka sana gumagawa ng mga kalokohan. Kuya, isa lang ang pakiusap ko Please lang. Kung ayaw mong bumalik sa pagtatrabaho at tumulong sa bahay, huwag ka na lang gumawa ng mga bagay na nadadamay ako. Kahit kailan di kita dinamay. Kung ayaw mo masali sa mga problema ko, hindi huwag kang makialam. Hindi naman ako humihingi ng tulong sa'yo Hindi rin kita tinetext at tinatawagan kapag dadadawit ako sa kung anumang gulo. Ginagawa ko yun dahil kapatid kita, kuya. Kami lang ng Tatay Roman ang pamilya mo rito. Kaya kami lang din ang pwedeng tumulong sa'yo. Tandaan mo yan. Pamilya? Sorry pero hindi ko naramdaman yon sa pamamahay na to, Leo. Simula bata pa lang ako, wala akong naramdaman lukso ng dugo. Lalong-lalo na sa tatay natin. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati Nung bata-bata ka pa, masipag ka, matulungin at mapagmahal na kuya sa akin. Hindi ako naniniwalang dahilan to sa pagmamalupit ng tatay nun sa'yo. Bigla ka na lang nagbago Wala nang ibang rason, Leo. Dahil lahat ng nangyari sa buhay ko, paulit-ulit kong isisisi sa walang niyang ama natin. Siya lang ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Siya nga lang ba talaga, kuya? O baka dahil dyan sa bisyo mo. Ano? Fulat ka, no? Oo. Alam ko ang tungkol sa bisyo mo, Kuya Ruben. Kitang-kita sa mukha ng aking nakatatandang kapatid ang pagkabigla mula sa mga binitiwan kong salita. Ilang beses itong napalunok ng laway habang nanlalaki ang mga matang diretsyong nakatingin sa akin. Ilang sandali pa tumalikod ito at tumanaw sa ibang direksyon. Bisyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Leo. Alam mo wala ako kahit na anong bisyo, no? Hindi ako naninigarilyo at hindi rin ako nagiinom. Kahit itanong mo pa sa mga kabarkada ko.
Huwag na tayong maglokohan, kuya. Ibang dahilan kung bakit palagi kang lutang. Yung mga kalokohang ginagawa mo ngayon, hindi gagawin yan ng isang matinong tao. Ano gusto mong sabihin, ha? Ha? Diretsahin mo na nga ako. Sige, magsalita ka. Nakikinig ako. Ano ang bisyo ang binibintang mo sa akin? Drugs, kuya. Nagda-drugs ka. O ano? Ha? Tama ako, di ba? Nagdodroga ka. Drugs? Aba, hindi ko alam yung sinasabi mo. We, di nga. Bakit parang nauutal ka? Bakit para ka namutla? Hindi ba't naman ako mamumutla? Tsaka, ano ka ba? Hindi ako addict, no? Talaga ba? Kalat na kaya dito sa barangay natin, kuya. Humihitit daw kayo dun sa may abandonadong bahay malapit dito. Shh! Uy! Tumahimik ka! Mawimi na sinasabi mo, ha? Hindi ako nag-addict! Sige nang, kuya. Tumanggi ka lang ng tumanggi hanggang gusto mo. Pero ako, alam ko na, kuya. Bistado ka na. Alam ko ang totoo. Addict ka. Addict ka na. Sinong addict? Ha? Sinong addict? Bigla kong inambahan ng suntok ni kuya. Agad kong isinilag ang aking dalawang kamay. Mabuti na lang at di niya itinuloy ang kanyang balak. Medyo natakot pa nga ako nung mga sandaling yon at nanginig. Galit na galit ang mukha niya at nagpipigil. Pasalamat ka, kapatid kita. Kaya hindi kita kayang saktan. Diyan ka na. Teka, kuya. Kuya, saan ka na naman pupunta? Kuya! Tumahimik ka! Huwag mo akong pakailaman! Wala na akong nagawa nang lumabas siya at pabagsak na sinara ang pinto. Napaupo na lang ako sa sahig. Nanginginig at iyak ng iyak dahil sa sagutan namin ni kuya. Sa totoo lang, hindi naman yung mga sinabi niya ang masakit, kundi yung nakikita kong nangyayari sa kanya ngayon. Hindi ko maiwasang maalala kung paano siya dati, lalo na nung nagsakripisyo siya para lang makapagtapos ako ng high school. Sobrang namimiss ko na ang kuya ko na naging gabay ko noon, na malayong malayo sa kuya nakaharap ko ngayon. Ilang minuto akong nasa ganong sitwasyon. Nang matuyo ang aking mga luha, ay nagpasya akong pumasok sa kwarto ng aking tatay Roman. Bitbit ang pagkaing nasa tray para makapag-agahan siya at makausap na rin. Alam ko kasing narinig niya ang lahat ng mga pinag-usapan namin ni Kuya Ruben. Alam kong gaya ko, nasasaktan din siya sa mga nangyayari. Tay, ito po yung binili ko kanina galing po sa kalenderya. Hindi na rin po kasi ako makakapagluto dahil kailangan ko pong pumasok na maaga sa trabaho eh. Kumain na po kayo. Salamat, anak. Pasensya ka na. Nag-away na naman kayo ng Kuya Ruben mo. Kung alam ko lang masisira ang buhay niya dahil sa akin. Sana ay naging mabuti akong tatay sa inyong dalawa noon. Tay, ano ba kayo? Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Para sa akin po, wala po kayong kasalanan. Hindi po kayo ang totoong rason kung bakit nagkaganon ang Kuya Ruben. Hindi, anak. Kasama ako sa mga rason na yun. Tama naman ang kuya mo. Kung hindi ako naging malupit sa kanya noon, baka hindi siya naghanap ng pagmamahal sa mga barkada niya. Hindi sana siya na-impluwensyahan ng masasama. Hayaan niyo na po yun, Tay. Hindi po makakabuti sa inyo ang laging pag-iisip ng kung ano-ano. Saka, huwag niyo na pong masyadong iniisip si Kuya Ruben. Para hindi ka po ma-stress. Magpagaling ka na lang po. Yun nga eh. Pero tulad mo, hindi ko maiwasan hindi masaktan sa nangyari sa kuya mo. Kahit ayokong isipin, naiisip ko pa rin eh. At nakukonsensya ako. Sabi ko nga po, Tay, hayaan niyo na po.
Wala choice po ni kuya kung bakit siya nagkakaganon eh. Wala siyang ibang masisisi kundi ang sarili niya. Pero tay, ipinapangako ko po. Ako po ang bahala kay kuya. Gagawin ko po ang lahat para maituwid po ang landas niya. Ngunit ako dapat na gumagawa niyan eh. Ako ang tatay ninyo. Ako ang dapat na gumagabay sa inyo sa tamang landas. Pero hindi ko magawa. Dahil sa letik sakit na to na tumama sa akin. Ibis na ako sumuporta sa inyo. Ako pa ngayon na nagiging pabigat. Tay, ano ka ba? Hindi naman po kayo pabigat sa akin eh. Sino nagsabi nun? Saka tay, tapos na po ang responsibilidad niyo sa amin. Malalaki na po kami. Hindi anak. Hindi dapat nagtatapos ang responsibilidad ng isang magulang sa kanyang anak. Bata-bata mo pa para saluhin ang mga bagay na dapat sa akin nakaatang. Patawad anak ko. Patawad. Ay naku, kayo talaga tayo. Kung ano-ano ang iniisip niyo. Okay lang yun. Okay na okay lang po sa akin, walang problema. Saka tayo, pamilya tayo eh. Ganito naman talaga dapat, di ba? Nagtutulungan tayo. Mabuti na lamang at lumaki ka ng maayos anak. Salamat sa Diyos. Dahil naging mabait ka at naging mapagmahal sa pamilya. Kaya binobola niyo naman ako eh. Basta tayo, magpagaling ka po ah. Kapag magaling ka na, mas lalo akong gaganahan sa pagtatrabaho. O sige anak, magpapagaling ako para sa iyo. Saka kapag okay na ako, pinapangako ko babalik ako sa trabaho para matulungan kita sa mga gastusin natin. Pero sa ngayon anak, ikaw na lang muna ha. Wala namang kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang. Tay, tulad ng sabi ko, wala pong problema sa akin. Ayos lang yun. Kayang-kaya ko po. Naging emosyonal ako ng mga oras na ito at hindi ko na napigilang yakapin ang tatay ko. Masaya ako na malungkot. Masaya dahil sa wakas, nangako na din ang tatay ko na magpapagaling na siya. Pero nalulungkot naman ako dahil sa nangyayari sa kuya ko. Nang matapos kaming mag-usap ng tatay ko, ay nagpaalam na akong lalabas. Pero bago ako makalabas, napasulyap ako sa isang picture frame na nakasabit sa tapat mismo sa dingding na nakatapat sa kama ni tatay. May nakalagay doong larawan, isang family picture kung saan nakatayo kaming apat. Si tatay, si nanay, si kuya at ako. Maliit pa ako sa larawang yon, pero kitang-kita ang saya sa aming mga muka. Hindi ko tuloy maiwasan na maalala ang nakaraan kung saan sobrang maayos pa ang aming pamilya. May magandang trabaho ang tatay ko at si nanay. May malaking tindahan sa harap ng bahay namin. Medyo nakakaangat-angat kami ng kaunti. Pero biglang ang nagkasakit ng kanser si nanay at dahil din sa sakit na yon, kaya siya namatay. Dahil sa pangyayaring yun sa pamilya namin, marami ang nagbago. Si tatay, laging lasing, laging bugnutin at galit. Totoong nabubugbog niya si kuya ko noon. Ako naman ay paminsan-minsan lang mapalo dahil sobrang bata ko pa noon. Kaya sa kabilang banda, hindi ko rin masisisi si kuya kung bakit may malaking tampo siya sa aming tatay. Habang nakatitig ako sa litrato, biglang nagsalita si tatay. Namimiss mo ba ang nanay Helen mo anak? Oo. Miss na miss ko na po siya, tay. Ako man namimiss ko nanay mo. Sa totoo lang hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ko pa rin siya. At para bang kahirap tanggapin na wala na siya. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Kahit ako, tay. Hindi rin po ako makapaniwala. Pero sabi nga po nila, nangyayari ang mga bagay-bagay dahil may dahilan. Hindi ho tayo bibigyan ng Diyos ng matinding pagsubok kung hindi natin kakayanin. Oo nga anak.
Ganyan din ang sinasabi palagi ng nanay mo sa akin noon. Kapag may mga pagsubok na dumarating sa amin nung maliliit pa kayo. Alam mo anak, pareho kayong mag-isip at magsalita. Kaya minsan kapag nakikita kita at naririnig na nagsasalita, naaalala ko siya sa'yo. Talaga, Tay? Kung ganun, sa kanya po pala ako nagmana. Siya nga pala, Tay. Lalabas lang po muna ako, ha. May pupuntahan lang po ako saglit. Sige anak, mag-iingat ka. Tumango ako kay tatay at lumabas na ng kwarto niya. Dumiretso ako sa kusina at naglagay ng ilang prutas at gulay sa basket. Yung mga nabili ko kahapon sa palengke. Pagkatapos ay naglakad ako papunta sa bahay ni Mang Karding. Nang makarating ako sa kanila, si Mang Karding ang nakita kong nagbabantay sa tindahan nila. Good morning po, Mang Karding. Ito po, prutas at gulay. Para po sa inyo ni Aling Joseng. Sorry po ulit sa gulong ginawa ng kuya ko, ha. Dadagdagan ko na lang po yung ibinigay kong pera para sa presinto kanina kapag sahod na. Huwag na iyo. Hindi naman ganun kalaki ang nakuha nila sa amin. Isa pa. Kunin mo ulit tong ibinigay mo sa amin kanina sa presinto. Ho? Bakit niyo naman po binabalik sa akin tong pera? Nasa barangay kasi tayo kanina. At parte ng pag-uusap na kailangan yung magbayad para hindi mapakulong ang kuya mo. Tinanggap ko yun para matapos na kagad ang gulo. Naawa kasi ako sa iyo bilang kapatid niya. Pero ngayon, sige na, kunin mo na yan. Dahil mas kailangan nyo yan. Pero Mang Karding, ito po ang gusto ng asawa niyo, di ba? Hindi po ba siya magagalit kapag nalaman po niyang ibinilik niyo po sa akin tong pera? Huwag mo nang intindihin yun. At saka, hindi naman niya malalaman. Huwag mo na lang din sabihin kahit kanino. Kung ganun po, maraming salamat po, Mang Karding. Wala yun iyo. Saka gamitin mo na lang ang perang yan para sa tatay Roman mo. Mas kailangan niya yan kaysa sa amin. Oo, tama ho kayo. Kailangan po talaga niya lalo na sa pagbili po ng mga gamot niya. Hanga ako sa iyo, iyo. Napakabait mong anak. Kumpara sa kuya mong... Ay, nako. Ewan ko ba. Sayang ang buhay ng batang yon dahil sa mga pinaggagawa niya. Kaya nga po eh. Pero wala eh, hayaan na lang po muna natin. Baka po kasi may pinagdadaanan siyang mabigat kaya po siya ganun. Susubukan ko na lang pong kausapin si kuya para po tumino. Baka sakali. Sana nga ay magawa mo iyo. Sayang talaga. Ang laki ng pinagbago niya. Nung makita ko nga siya, na siya ang nagnakaw ng bisikleta ng anak ko, talagang gulat na gulat ako. Tapos, nung nahuli na siya ng pulis at nakaharap namin, grabe ang itsura niya. Bakit ganun? Ang lalim ng mata. Tapos dilat na dilat. Hindi ko nga po alam kung bakit siya ganun eh. Pero wag na po kayo mag-alala kasi po, kinausap ko na po siya kanina. Sana nga lang po makinig po siya sa akin. Ay nako, sana nga makinig sa'yo. Para tumigil na siya sa paggawa ng mga kalokohan. Sana nga po, Mang Karding. Sana nga. Nang matapos kaming mag-usap ni Mang Karding, ay umalis na ako at umuwi ng bahay. Nag-text na rin kasi yung sundo namin sa trabaho. Nasa tapat na sila ng bahay namin. Pagdating sa tapat ng bahay ay sumakay na ako. At simula na naman ng maghapong trabaho. Gabi na nang umuwi ako. Pagdating ko sa harap ng aming bahay ay nagulat ako dahil ang daming tao sa bakuran namin at may nagsisigawan. Pagkababa ko ng sasakyan ay mabilis akong sumingit sa pagitan ng mga tao. Nang makapasok ako, nakita ko si Kuya Ruben na binubugbog ng ilang kalalakian. Hoy, teka! Teka! Anong ginagawa niyo sa kuya ko? Teka! Bakit niyo siya binubugbog? Teka, uy! Ano ba? Itigil niyo yan! Ano ba? Leo, sandali lang! Huwag ka na makialam dyan! Baka mamaya madamay ka pa!
Bakit ba kasi? Ano ho ba nangyayari? Nagtangkang mang-rape ng babae ang kuya mo kanina lang. Mabuti na nga lang at hindi natuloy. Kundi, kawawa siya na si Michelle. Aba, muntik na niyang mabiktima. Ano? Totoo ba ang sinasabi niyo, Mang Karding? Oo, iyo. May kasama siya. Kaya lang nakatakas yung mga kabarkada niya at siya lang ang nahuli. Hindi siya nakatakbo agad at nakababaan sa lawal. Putya. Grabe ka naman, kuya. Bakit mo ginawa yun? Ano ba? Hindi ka na ba talaga madadala dyan sa mga katarantaduan mo? Kuya naman. Ano ba yan? Akala ko pa naman iayos na tayo kaninang umaga. Manahimik ka nga. Mabuti pa. Tulungan mo na lang ako dito. Hindi yung ngawa ka ng ngawa dyan. Oo na. Mga kuya, bitiwan niyo na po ang kuya ko. Ako na pong bahala sa kanya. Kakausapin ko po siya. Pasensya na po kayong lahat. Parang awa niyo na po, tigilan niyo na po ang kuya ko. Hindi binitiwan ng mga lalaki ang kuya ko, bagkos. Ay nagalit pa sila at sinumbatan ako. Sinabi nilang wala raw akong karapatan na sabihin yun. Lalo na at hindi na bata ang kuya ko. Huwag ko daw siyang konsintihin sa mga mali niyang ginagawa. Sasagot sana ako sa kanila. Pero pumagit na bigla si Mang Karding. Iyo, hindi pwede ang gusto mo mangyari. Kailangan pagbayaran ni Ruben ang ginawa niyang kalokohan. Aba, mabigat na krimen ang ginawa niya. Muntik na siyang manggahasa ng babae. Kaya hayaan na natin ang mga pulis kung ano ang gagawin sa kanya. Ano po bang pinaplano niyo po sa kuya ko? Isusuko namin siya sa mga pulis. May plano kasing magdemanda ang biktima. Ano? Pero hindi siya pwedeng makulong. Maawa naman po kayo. Baka makasama to sa tatay ko eh. Sigurado pong mai-stress yun. Parang awa niyo na po. Huwag niyo na pong dalhin sa presinto ang kuya ko. Makikiusap na lang po ako sa biktima. Hindi pwede, iyo. Ang batas ay batas. Hindi sila nakinig sa akin. Bagkus ay kinaladkad talaga nila ang kuya ko at isinakay sa sasakyan ng barangay. Alam kong isosurrender na nila siya sa presinto sa bayan. Alam kong paulit-ulit ang ganitong mga eksena kay kuya. Pero hindi ko pa rin maiwasan ang malungkot. Mahirap para sa akin na nakikita siyang ganun, na sinisira ang buhay niya. Ilang sandali ay unti-unti na ring nawala ang mga tao sa paligid ko. Saka naman ako pumasok sa bahay para makausap ang tatay ko. Pagpasok ko, agad ko siyang niyakap at binulungan na may problema kami na kinakaharap. Tay, dinala po sa presinto si kuya. Alam ko, anak. Narinig ko lahat. Tay, napapagod na ako kuya. Bakit siya ganun? Hindi ko rin alam, anak. Pero mabuti pa, hayaan mo na muna ang kuya mo doon. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niyang mali. Hindi simpleng krimen ang rape. Kaya nga ho eh. Kaya lang ho, kawawa naman po si kuya. Nakakaawa talaga. Pero hindi naman siya magbabago kapag hindi siya naparusahan. Saka bakit ganyan ka magsalita? Ayaw mo ba siyang makulong? Tay, ayoko ho sana eh. Pero anak, mahirap ang gulong pinasok niya. Alam ko ho yun, tay. Pero hindi naman po tama na basta ko na lang siyang pabayaan doon at mabulok. Kung di kaya ng konsensya mo, bahala ka. Pero anak, kung ako lang mas mabuti na nasa kulungan na lamang si Ruben para hindi na makapaminsala dito sa baryo. Baka kung ano pang mangyari sa kanya, mas mabuti nang nasa loob siya ng bilangguan. Tay naman. Sabi ko lang naman yon.
Tsaka yun ang makakabuti sa kanya sa tingin ko. Teka, kumain ka na ba? Oo, kumain na po ako sa kantin namin kanina bago po ako umuwi. O sige, magpahinga ka na. Sasamahan na lang kita sa presinto bukas. Susubukan natin makipag-areglo. Ho? Talaga sasama po kayo? Pero paano? Hindi naman ho kayo nakakalakad, tsaka... Sinubukan ko kanina iyo at nagawa ko naman na. Ginamit ko yung saklay na matagal ko nang di nagagamit. Ho? Totoo ba to, Tay? Paano niyo po nagawa yun? Naisip ko kasi na matagal ng panahon na naging pabigat ako sa iyo, anak. Kaya pinilit ko. Ayokong maging ganito habang buhay. Kasi kawawa ka. Tay, salamat po. Pero kailanman di ko po inisip na pabigat po kayo sa akin, Tay. Pamilya po tayo, Tay. Malaking bagay po para sa akin na nakikita po kayong lumalaban ng ganito. Pasensya ka na. Kung ngayon lang ako nakatayo ulit, marami akong pagkukulang sa inyo ng kapatid mo. Pero hindi na ako papayag na ikaw lang ang pumasa ng lahat ng ito, anak. Kaya tutulong ako at kakayanin natin ito. Opo, Tay. Kaya po natin to. Masaya ako sa narinig ko kay Tatay. Sa loob ng maraming taon, sa wakas, ay gusto na talaga niyang gumaling. Gusto niya nang tumayo at magpatuloy sa buhay. Bagaman malungkot ako sa sinapit ni Kuya, masaya naman ako sa mga sinabi ng tatay ko. Kaya bago ako matulog, taimtim akong nagdasal sa Panginoon na sana, kasunod ng pagbabago ng tatay ko, sana magbago na din si Kuya at bumalik na sa dati ang masaya naming buhay. Kinabukasan, nagpaalam ako sa TL ko na hindi na muna ako makakapasok. Ipinaalam ko sa kanila ang aking sitwasyon at pumayag sila. Maaga kaming lumabas ni Tatay. Ginamit niya ang saklay niya. Nang makita ng mga tao si Tatay, iba-iba ang naging reaksyon nila. Yun ay dahil matagal ding panahon na di lumalabas ng bahay si Tatay. Ilang sandali pa, habang nag-aabang ng tricycle, ay lumapit si Mang Karding. Aba, Roman! Nako, mabuti naman at lumabas ka na. Long time no see, ah. Kaya nga pare, kumusta ka na? Ayos lang naman, ikaw. Hindi maganda eh. Alam mo naman siguro nangyari sa anak ko, di ba? Oo, saka pala. Saan ang punta niyo mag-ama? Pupunta kami ng presinto. Susubukan kong ilabas ang anak ko. Hay nako, kung ako sa inyo, huwag niyo nang pag-aksayan ng panahon ng taong yun. Wala na. Masyado ng pasaway. Mabuti pa ito si Leo. At lumaking mabait at responsable. Totoo na ba na sinabi mo, Karding? Pero yung panganay ko, mabait din naman yun. Nagkabisyo lang kaya naging ganun ang ugali. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan yun. Tatay niya ako. Hindi ko siya matitiis. Sa bagay, kaya lang mukhang malabo na makipag-areglo ang biktima. Susubukan pa din namin. Baka sakaling bigyan ng second chance ang anak ko. Second chance ba ka mo? Ilang beses nang nabigyan ng chance ang anak mo. Pero hanggang ngayon, Roman, hindi pa rin siya nagbabago. Maniwala kayo sa akin. Wala na siyang pag-asa. Dahil ang baluktot na bakal na pinabayaan at nalipasan na ng panahon, hindi na maitutuwid. Pero Karding, tulad ng sinabi ko, anak ko siya. Gagawin ko ang lahat para maituwid siya. Susubukan ko pa rin. Sige, ikaw ang bahala. Pero sana, makulong pa din ang anak mo, Roman, para matuto. Kasi, kawawa yung mga nabibiktima niya dito sa baryo natin. Nang sabihin yun ni Mang Karding, ay tuluyan akong natahimik. Hindi na ako muling nagsalita. Sakto namang may dumating na tricycle, kaya agad ko tong pinara
at sumakay na kami ni tatay. Habang umaandar ang sinasakyan namin, malalim ang iniisip ko. Sobra na akong nag-o-overthink dahil sa mga salitang binitiwan ni Mang Karding. Naaawa ako kay Kuya Ruben ko, pero ng mga sandaling yon, nakaramdam na rin ako ng awa sa naging biktima nito. Hindi ko na tuloy alam ang dapat gawin. Tay, tanong lang, nagiging makasarili po ba ako? Tayo. Makasarili? Saan, anak? Sa pagnanais po natin may pagtanggol si Kuya Ruben. Bilang pamilya gusto natin siyang makalaya pero hindi natin naiisip yung mga naging biktima niya. Concern po ba talaga tayo o sadyang makasarili lang? Sa buhay, anak, lahat ng tao ay nakakaranas ng tinatawag na dilema. Dilema? Oh, yung dilema, anak. Ito yung sitwasyon kung saan kailangan mong pumili. Pero parehong masakit at mahirap ang resulta ng mga pagpipilian mo. Wala kang magandang lusot. Sa sitwasyon natin ngayon, nasa gitna tayo ng pagmamahal natin sa kadugo at sa kung ano ang tama at makatarungan. Pipiliin ba natin ang kuya tay kahit mali? O pipiliin natin ang tama kahit alam nating magdudusan sarili nating kadugo? Eksakto, anak. At sasagutin ko ang tanong mo kanina. Hindi pagiging makasarili ang hangarin na sana ligtas ang kuya mo. Natural sa atin yan dahil pamilya tayo eh. Pero magiging makasarili tayo kung bubulagi natin ang sarili natin sa katotohanan na may isang inosenteng babae na nasira ang buhay nang dahil sa kanya. Kung ganun tay, itutuloy pa ba natin to? Ikaw ang magdesisyon, anak. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Wala pa naman tayo sa presinto, kaya makakapag-isip-isip ka pa. Hindi ko maiwasang mapapikit at mapalapat ng aking dalawang palad sa mukha ko. Ilang minuto ko nasa ganung posisyon habang iniisip kung ano ba ang dapat na maging desisyon ko. Ilang sandali lang, tuluyan na kaming nakarating sa presinto. Bumaba kami ng tricycle at bago pumasok sa loob, napabuntong hininga muna ako. Sandaling kinausap ni Tatay Roman ang pulis na nakadistino roon at maya-maya lang ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ng harapan ang Kuya Ruben ko. Kuya, kumusta ka na? Tutulungan mo ba ulit ako? Ano? Tutulungan mo ba ulit ako makalabas dito, Leo? Pwede kong gawin yun, kuya, pero may tatanong ako sa'yo. Magagawa mo bang sagutin ako ng seryoso at totoo? Oo naman. Sige, ano bang itatanong mo? Sasagutin ko. Basta, promise mo ha. Ilalabas mo ako dito ha. Kuya, may plano ka pa bang magbago? Ha? Anak ng putya. Yan na naman yung tanong mo eh. Seryoso ka ba dyan? Oo, kuya. Wala eh. Gusto ko lang malaman kung magbabago ka pa ba. Grabe naman ang tanong mo na yan. Bakit kailangan ko magbago? Bakit? Ha? May mali ba sa akin? Kung mali lang, kuya, marami ka talagang mali. Pero yung tanong ko, gusto kong malaman kung may plano ka pa bang baguhin ang sarili mo. Paano kita tutulungan kung ikaw mismo sa sarili mo, kuya, ayaw mong tulungan ang sarili mo? Pwede, oo. Kaya ko naman eh. O yan, sinagot ko na. Sige na, tol, labas mo na ako dito. Pag-usapan mo sila na hindi ako kasuhan. Bayaran mo. Alukin mo na malaking halaga para umatras. Kuya, hindi simpleng kaso ang kinakaharap mo. Munti ka namang gasa ng babae. Hindi magiging madali to. Pero kuya, sa ginawa mo, ha? Di ka ba nakukonsensya? Di ka ba naawa dun sa bibiktimay mo sana? Mula sa sunod-sunod kong naging tanong, ay hindi na muling nakapagsalita pa ang nakatatanda kong kapatid. Tuluyan siyang napayuko
habang namumuo ang luha sa mga mata nito. Medyo nabigla ako dahil sa unang pagkakataon na nakita ko siyang ganun. Isang bagay na medyo nagbigay ng konting pag-asa sa akin dahil mukhang nauunawaan na nito ang mga sinasabi ko. Ilang sandali pa, tuluyan na nga siyang naiyak. Leo, ang totoo yan eh. Hindi ko na alam ginagawa ko eh. Nung gabi binalak namin gawin yun ng mga barkada ko, parang lutang na lutang at nakikisabay sa kasiyahan nila. Oo, alam kong mali, pero gusto ko pa rin gawin. Sorry. Hindi ko na naiintindihan sarili ko. Hindi ko na naiintindihan eh. Nagawa mo yun kasi gumagamit kayo ng droga. Tama ako, di ba? Oo. Amin ako. Halos gabi-gabi kami tumitira ng shabu. Hindi ko didepensa yung sarili ko pero sa tuwing nalalangap ko ang mga bagay na yun, nalilimutan ko ang mga problema. Nakakaramdam ako ng saya. Saya na hindi ko makuha sa pamilya natin. Kuya, pareho lang naman tayo malungkot at nasaktan eh. Pareho lang tayong naulila dahil sa pagkawala ni Nanay Helen. Pero nakita mo naman, di ba? Hindi ako sumuko. Hindi ako nagpalugmok. Hindi ako naligaw ng landas. Hindi ko piniling gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. Alam kong duwag ako, Leo. Wala akong kwenta. Pero iba ka kasi. Iba yung bigat nung nawala si Nanay. Kahit matagal na yon. Nung nawala si Nanay, pakiramdam ko nawalan na rin ako ng kakampi. At yung tropa ko, kapag sumasama ako sa kanila, nawawala lahat ng problema ko. Nawawala ba talaga, kuya? Hindi, di ba? Lalo mo lang dinadagdagan ng mga problema mo. Dinadamay mo pa kaming dalawa ni tatay. Saka alam mo, kung buhay pa si Nanay ngayon, kuya, madidismaya yon sa lahat ng mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Sorry, Leo. Sorry talaga. Patawarin niyo ako ni tatay. Natatakot ako. Hindi ko kaya dito sa kulungan para awan niyo na. Baka may magagawa kayo. Kausapin niyo naman yung pamilya ni Carmen. Magmakaawa kayo, baka sakaling maawa sila at iurong nila yung kaso. Ang sabi ni Mang Carding, desidido daw talaga ang pamilya ni Carmen na kasuwang ka. Hindi daw sila makikipag-areglo. Saka isa pa, kuya. Wala tayong pera. Ano? Wala kang pera? Patay! Oo, wala na tayong pera, kuya. Dahil sa kakabayad ng mga areglo dahil sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin pa din namin ang lahat para mailabas ka rito. Salamat, Leo. Salamat at tutulungan mo ako. Ayoko talaga mabulok sa kulungan to para awa niyo na. Tutulungan kita, kuya. Kaya sana please lang. Huwag ka nang gumawa ng mga katarantaduhan. Oo. Sige na. Hindi na mauulit to. Susubukan ko na talaga magbago para wala ka ng pinoproblema. Siya nga pala, kuya. Kasama ko si tatay. Huh? Ang tatay? Pero paano? Nagbibiro ka ba? Andito siya, kuya. Sabi niya, tutulungan ka daw niyang makalabas. Siya daw ang kakausap sa pamilya ng biktima mo. Huh? Gagawin niya yun para sa akin? Mula sa isang tabi, ay tinawag at pinalapit ko si Tatay Roman na kanina pa nakikinig at nanonood sa amin ni Kuya. Umupo siya sa harap ni Kuya habang malungkot na nakatitig dito. Si Kuya naman
ay malungkot din at nag-aalangang magsalita. Kapwa sila nagkakailangan. Maya-maya, si tatay ang hindi nakatiis. Kumusta ka na, anak? Ito, kriminal na. Bakit? Dahil ba sa akin? Bakit sinira mo ang buhay mo, anak? Pumunta ka ba dito para sermonan ako? Hindi, anak. Pero nabanggit naman ni Leo ang dahilan kung bakit kami nandito, di ba? Susubukan namin na mailabas ka. Kung ganun, totoo yung sinabi niya? Oo, anak. Nakapag-usap kami sa bahay at nagdesisyon akong suportahan siya para makalaya ka sa pagkakakulong mo. Bakit ngayon patay? Parang kailan lang halos isuka niyo ako ah. Parang kailan lang. Wala kayong pakialam kung ano mangyari sa akin. Alam ko yun. Alam ko nagkamali ako, Ruben. Patawarin mo ko. Inaamin ko sa'yo. Sa'yo ko nabunto ng lahat ng galit at lungkot ko simula nung nawala ang nanay Helen ninyo. Wala akong maibigay na matinong dahilan. Pero sana mapatawad mo ko sa pagiging gago kong ama sa'yo. Ang sakit kasi na eh. Kayo dapat nagkakampi ko eh. Pero kayo pa mismo nagparamdam sa akin na kahit sarili kong kadugo, kaya akong itapon. Basura ba ako sa inyo? Tanggap ko kung hindi mo ko kayang patawarin ngayon. Kulang na kulang tong paghingi ko ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang ko. Pero sana, Ruben, huwag mo kong gawin dahilan para tuluyan mong sirain ang buhay mo. Kahit para sa kapatid mo na lang kay Leo, siya na lang ang gawin mong rason para magbago. Yun naman talaga ang gagawin ko eh. Aayusin ko sarili ko para kay Leo. Masakit mang isipin. Pero mas naging ampas siya sa akin kaysa sa inyo. Siya ang hindi sumuko sa akin. Alam ko yan. Kaya nga nandito ako ngayon, anak. Gusto kong bumawi. Gusto kong ibalik ang pamilya natin. Kapag nakalaya ka na, gagawin ko ang lahat para maging totoong tatay na sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo. Babawi ako, anak. Sana nga, tay. Sana totoo yan. Kasi tagal-tagal ko nang hinintayan. Yung tatay na magmamahal sa akin. Yung hindi ako huhusgahan. Kundi gagabayan ako pag nagkakamali ako. Pangako yan, anak. Tutuparin ko yan. Hihintayin kita. Aasahan ko yan, tay. Titignan ko. Pero sa ngayon, pasensya ka na. Pero hindi pa talaga kita kayang patawarin. Nang araw na yon, ay nakapag-usap nga kaming tatlo ng masinsinan. Isang pagkakataon na minsan lang mangyari sa buhay at pamilya namin. Hindi man kagad napatawad ni Kuya Ruben ang tatay, pero kahit papano, masaya na ako dahil naunawaan na nila ang isa't isa. Kaya naman dahil doon, buo na ang desisyon kong piliin ang sitwasyon ng kuya ko sa dilema na nararanasan ko. Sa paglipas ng mga araw, ay paulit-ulit akong nakiusap sa naging biktima ng attempted rape na nagawa ng kuya ko kasama ang mga barkada nito. Naging matigas sila nung una, pero nang mangako kong ipapadala ko sa isang rehabilitation center ang Kuya Ruben ko, pumayag sila, kasabay ang pagbibigay ko ng higit 200,000 pesos bilang areglo sa nangyari. Ginawa ko rin yun upang iatras nila ang kaso at hindi na makulong ang nakatatanda kong kapatid. Ang dami kong nilapitan noon at talagang naubos ang savings ko. Maisalba ko lamang ang maaaring pagkabulok sa kulungan
ng kuya ko. Lumipas ang mahigit 6 na buwan. Sa wakas ay nakalabas na ang Kuya Ruben sa rehabilitation center kung saan siya nagpagaling mula sa pagka-addict nito sa ipinagbabawal na mga gamot. Humarap siya sa iba't ibang counseling at therapy kasama ang paglilinis ng kanyang katawan. Nang makabalik siya sa bahay, ay labis ang kasiyahang nararamdaman ko dahil muni na ngang nagbalik ang dating kuya ko. Nang araw na yon, ay tuluyan niya na ring napatawad ang tatay Roman namin. At ang isang magandang balita, maski si tatay, gumaling na din. Bagamat medyo paika-ika pa ring maglakad, pero nakakakilos na siya ng mag-isa. Oh, halina kayo mga anak, kumain na tayo. Dahil espesyal ang araw na to, nagluto ako ng mga paborito ninyong ulam. Wow, talaga po! Aba, ayos kung ganun. Mapapadami ang kain ko nito. Kaya nga eh. Siya nga pala kuya. Kumusta ka na ngayon? Ayos na ako. Malinis sa pakiramdam. Kumbaga para ba akong patay na muling nabuhay? Grabe naman ang comparison na yun, kuya. Pero kuya, seryoso. Masaya ako na marinig yan sa'yo. Sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Oo naman, bunso. Wala na yon, lipas na yon. Asahan mo, hindi na ako babalik sa ganung bisyo kahit kailan. Grabe, ang hirap kaya sa rehab. Salamat naman at natuto ka na. Dahil yun sa'yo. Kundi dahil sa'yo, baka nagkandaletse-letse ng buhay ko. Kaya salamat, bunso ah. Salamat sa lahat naman nagawa mo at sa hindi mo pagsuko sa akin. Wala yun, kuya. Kapatid kita eh. Siya, tama na yan. Lalamig na ang pagkain. Halina kayo dito sa lamesa. Tikman na natin tong niluto kong adobong baboy at lechong manok na inihanda ko. Lumapit na kami ni kuya sa mesa at nagsimula kaming kumain. Nung araw na yon, hindi na nawala sa labi ko ang malapad na ngiti. Masayang masaya ko, lalo na't naisip ko na hindi naman pala imposible ang pagbabago. Sa mga sumunod na linggo at buwan, nakita ko talaga ang seryosong determinasyon ni Kuya Ruben. Gising siya ng maaga araw-araw. Siya na ang nagkukusang maglinis ng bahay, magdilig at iba pa. Hindi na siya umaalis ng gabi para makipag-inuman hanggang sa naisip niyang maghanap ng trabaho. Medyo nahirapan siya dahil sa kanyang edad, pero kalaunan ay ibinalita niya sa amin na natanggap daw siyang cashier sa isang convenience store. Panggabi ang naging shift niya. Pagdating ng unang sahod niya, iniabot niya kagad ito sa akin at sinabing pangdagdag sa mga gastusin sa bahay. Naging maganda at maayos ang pamilya namin sa loob ng ilang buwan. Pero hindi pala pang matagalan ang pagbabagong yun. Isang gabi, napansin kong hindi sumabay si kuya sa aming hapunan. Maghapon siyang nakakulong sa kwarto at hindi pa rin lumalabas. Nagpasya kung puntahan siya upang kumustahin. Hindi na ako kumatok at diretsong binuksan ang pinto. Nagulat siya at nataranta nang makita ko. Mabilis niyang kinuha ang kumot sa isang tabi at tinakpan ang bagay na nakalapag sa papag niya. Umupo siya roon at saka humarap sa akin. Leo, ba't nandito ka? May kailangan ka ba, tol? Ha? Wala naman kuya. Gusto lang sana kitang kumustahin dahil di ka pa kumakain ng hapunan eh. Busy ka ba? Ano bang ginagawa mo? Ginagawa ko? Wala. Wala akong ginagawang kakaiba, Leo. Talagang wala lang ako sa mood para kumain. Hayaan mo na lang ako. Kuya, ano to? Bakit parang natatakot at kinakabahan ka? May problema ka ba? Pwede ka magsabi sa akin. Ano kasi, Leo eh. Paano ko ba sasabihin? Ikaw naman kuya sabihin mo na. Hindi ka naiba sa akin. Nagpa siya akong tumabi sa kanya
mula sa pagkakaupo nito sa papag. Muli siyang nabigla sa ginawa ko at tuluyang humiga doon. Nang mga sandaling yon ay alam ko na may itinatago siya, lalo na nang may maamoy akong kakaiba. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag pero parang ansarap sa pakiramdam. Nagpanggap na lamang akong hindi napansin yon dahil hindi rin ako sigurado. Kuya, ano bang problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Natanggal ako sa trabaho kanina, Leo eh. Wala na ako doon sa convenience store. Ha? Bakit daw? May nangyari ba? Nagbawas kasi ng tao eh. Hina raw ng benta nitong mga nakaraang araw kaya nag-layoff sila. Ang dami naming inalis at isa ako doon. Paano yan ngayon? Dito ka na muna uli sa bahay. Hindi ako pwedeng tumambay ng matagal. Siguro pahinga lang ako ng mga 1 linggo tapos hahanap ulit ako ng bagong mapasukan ko. Sa bagay, kailangan mo rin muna siguro magpahinga. O sige kuya, lalabas na muna ako. May pagkain pa dun sa kaldero ha. Kumain ka na lang pag ginutom ka. Kuya, wag ka magkapalipas ha. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka pa. Leo, teka. Pwede ba akong humingi ng pabor? Ano yung kuya? Naipit kasi yung huling sahod namin kanina eh. Hindi pa binigay. Simot na yung budget ko ngayon eh. Baka pwede sanang makairam muna ako ng pera sa'yo. Babayaran din kita kagad. Pag nakahanap ako ng trabaho, pangako. Sus! Yun lang ba? Huwag mo nang intindihin yung bayad, kuya. Teka, kukunin ko lang yung wallet ko ha. Teka, magkano ba kailangan mo? Kahit mga 2,000 lang. Panggalaw-galaw ko lang habang nag-a-apply ako. Bumalik ako sa kwarto ko para kumuha ng pera. Pero habang hawak ko to, medyo mabigat ang loob ko. Kinakabahan din ako sa hindi maipaliwanag na dahilan. Alam kong may itinatago na naman sa akin si kuya. Pero dahil hindi naman ako sigurado, hinayaan ko na lang. Iniabot ko na lang sa kanya ang pera bago ako umalis ng bahay para pumasok sa trabaho. Night shift ang schedule ko, kaya bago ako pumasok dumaan muna ako sa convenience store na pinapasukan ni kuya at pasimpleng nagtanong sa cashier tungkol sa tanggalan na nangyari. Nagulat naman ako sa sinabi ng kahera. Ayon sa kanya, nagdala daw si Kuya Ruben ng isang tropa nito sa loob ng storage room. Naaktuhan silang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil sa narinig ko, naalala ko ang sinabi ni Mang Karding sa akin noon na ang isang bakal kapag nabaluktot na, hindi na maidediretso. At mukhang tama ang matanda. Si kuya, mukhang hindi na talaga magbabago. Kuya, bakit? Bakit bumalik ka sa pagiging adik? Akala ko pa naman tuluyan ka na magbabago. Nalungkot ako sa mga nalaman ko kay kuya. Makalipas ang ilang oras, pag uwi ko ng madaling araw, ay nakita kong nakabukas ang kwarto niya. Sumilip ako at wala siya sa loob. Bumalik ako sa sala at nag-abang. Alam kong nasa labas siya ng bahay. Hinintay ko siyang makauwi. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya. Gulat na gulat pa nga nang makita ko. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Pulang-pula ang mga mata niya. Panay ang buntong hininga. At kung magsalita, para siyang lasing. Pero hindi naman siya amoy alak. Leo? Oh, dito na pala. Sa kagaling, kuya? May pinuntahan lang ako ng tropa ko. Nagka-emergency. Nagpaalam ka ba kay tatay? Hindi. Masarap kasi tulog niya eh. Ayoko namang istorbohin, di ba? Kuya, umaming ka nga. May ginagawa ka na naman bang kabulustugan? Sabihin mo na nga sa akin ang totoo. Ano? Bro, anong totoo? Ano ba sinasabi mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, kuya. Nag-a-addict ka na naman ba? Bago pa siya muling makapagsalita, ay napansin ko
na napalunok siya ng malalim. Nataranta siya bigla. Hindi niya ako matignan ng diretsyo sa mga mata. Bukod sa panay ang singhot niya. Basang-basa ng pawis ang noo niya kahit malamig. Butil-butil talaga ang kanyang pawis. Panay ang kuskus na mga palad niya sa kanyang pantalon. Huling-huli sa sariling kilos. May mga pakagat-kagat pa siya sa kanyang labi na para bang hindi niya kayang kontrolin ang kanyang mga mannerism. May tinatago siya. Alam kong alam niya na booking na siya. Ako? Mag-a-addict? Hindi ah. Nagbago na ako, di ba? Naparehab na ako kaya wala na akong bisyo ngayon. Naglalakad-lakad naman ako sa labas eh. Naglalakad-lakad ka? Akala ko ba may emergency yung tropa mo? Ano ba talaga? Oo nga. Naglalakad ako papunta doon sa bahay nila kasi may emergency. Ikaw naman, ba't may parang ang dami mong tanong? Porke ba wala na akong trabaho? Wala ka na rin tiwala sa akin? Kuya, malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya nga kita tinulungan, di ba? Pero mukhang sinisira mo rin yung tiwalang yun. Sinisira? Di ko gagawin sa'yo yun, Leo. Kapatid kita kaya mahal na mahal kita. Hindi kita kayang traidorin, alam mo yan. Talaga ba, kuya? O sige. Tatanungin ulit kita. Kapag nagsinungaling ka pa ulit, kalimutan mo na may pamilya ka pa. Grabe ka naman sa akin, Leo. Parang wala tayong pinagsamahan ah. Parang di tayo magkapatid ah. Bakit ka natanggal sa trabaho? Ha? Bakit ka natanggal? Bakit ka pinatalsik ng manager nyo? Sabi mo sa akin. Sinabi ko na sa iyo rason na yun, di ba? Uulitin ko pa ba? Natanggal ka ba talaga? O sinadyang inalis ka? Nagbawas ka ng mga tauhan kasi... Huwag ka na magsinungaling, kuya! Pumunta ako kagabi sa convenience store na pinapasukan mo at nalaman ko ang lahat. Nalaman ko na nagdala ka pala ng kapwa mo addict doon. At gumamit pa talaga kayo ng pinagbabawal na gamot sa loob ng storage room. Ang bangis mo. Ang lupit mo. Sino nagsabi? Di mo na kailangan malaman kung kanino ko nalaman. Ang tanong ko, sagutin mo. Mga hayop na yun ah. Nilaglag ako. Sa mismong sandaling yun, tuluyan ko nang nakumpirma na totoo ang kwento ng kahera sa convenience store. Dahil dito, umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Nag-init ang buong mukha ko sa sobrang galit. Gusto ko talaga siyang sapakin sa mukha para matauan siya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Sobrang sama ng loob ko dahil niloko na naman niya kami. Ginamit niya lang ang tiwala namin, lalo na ang tiwala ni tatay. Nakakapagod. Binigay namin lahat ng suporta, tapos ibinasura lang niya ulit ng ganun-ganun na lang dahil sa lintik na bisyo niya. Bakit, kuya? Bakit? Sabihin mo nga sa akin. Bakit kailangan mong gawin ulit to sa amin? Di ko alam, Leo. Di ko rin alam kung bakit eh. Anong di mo alam? Utak mo yan, katawan mo yan. Ikaw lang ang makapagdidesisyon kung gusto mong humitit ulit o hindi. Pero pinili mo eh. At ang mas malala, hiningan mo pa ako ng pera kagabi. Nagdahilan ka pang naipit ang sahod mo. Yung 2,000 binigay ko sa'yo. Pinambili mo ng droga, di ba? Oo, ako na masama. Alam ko, hindi mo kailangan sigawan. Dahil alam ko ginamit ko yung pera mo. Pero, hindi ko makontrol ang sarili ko, Leo eh. Hinahanap-hanap ng katawan ko shabu eh. Wala akong magawa. Napakawalang hiya mo. Anong silbi ng counseling at therapy at rehabilitation center kung babalik ka lang sa dati? Anong silbi ng pagmamakaawa ko na mapalaya ka na sa kulungan kung sisirain mo lang ulit ang buhay mo, kuya? Lahat ba ng sakripisyo namin ni tatay baliwala lang sa'yo? Gusto ko magbago, Leo. Gusto kong kalimutan ang pagka-addict ko. Pero di ko nga magawa eh.
Parang alam mo yun, paulit-ulit na hinahanap ng katawan ko. Parang hindi ko kaya mabuhay kapag hindi ko nalalanghap yung bagay na yun. Hindi ko alam kung bakit pero wala, yun yung nararamdaman ko eh. Nagigiyang ako eh. Diyos ko naman kuya. Sana nilapitan mo ako para matulungan kita bago tikman mo ulit yun. Sana sinabihan mo ako para napigilan kita. Sorry. Hindi ko na naisip yan eh. Natatakot na siguro ako na malaman mo dahil sobra-sobra na naging tulong mo sa akin, tol eh. Siguro hayaan mo na lang ulit ako. Hayaan mo ako sa mga gusto kong gawin. Yung ba gusto mong gawin, kuya? Ang pabayaan kang mag-addict? Eh kung ipasok na lang kaya kita ulit sa rehab? Hindi na kailangan. Kasi kahit ipasok mo pa ako ng ilang beses sa rehab, hindi na ako magbabago. Wala na, addict na talaga ako. Papasok mo ako doon? Eh ang daming mga source doon. Wala na. Papayaan mo na lang ako. Ganun ba? O sige, kung yan ang gusto mo. Pero lumayas ka na rito. Ano? Seryoso ah? Papalayasin mo talaga ako? Oo. Kasi pagod na ako. Mula sa araw na to, wala na akong kuya na sinungaling at adik. Sige na, umalis ka na. Bago pa magising si tatay. Gising na ako. At narinig ko lahat na pinag-uusapan ninyo. Natahimik kaming dalawa nang biglang lumabas si tatay mula sa kwarto niya. Magkasalubong ang kilay niya habang naglalakad papalapit sa amin. Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni kuya. Tay, magpapaliwanag ako. Makinig po muna kayo sa akin. Ruben, wala ka nang dapat na ipaliwanag. Kasi narinig ko na ang lahat. Nakakalungkot, anak. Tay, di ko naman sinasadya eh. Saka please naman. Huwag niyo naman hayaan na palayasin ako ni Leo. Wala naman akong ibang mapupuntahan o mauuwian eh. Wala pala eh. Pero bakit kasi di mo magawang magtino? Sana bago ka gumawa ng kabalbalan, yan muna ang iniisip mo. Pero di ba, mas naniniwala ka naman sa mga kabarkada mo, eh di sila ang puntahan mo. Sige na. Umalis ka na. Tumahimik ka! Si tatay ang kausap ko, hindi ikaw! Tama ang kapatid mo, Ruben. Ano? Tama si Leo. Kung droga ang mas mahalaga sa'yo, wala kang puwang sa bahay na to. Mag-impake ka na at umalis ka na. Walang nagawa si Kuya Ruben. Bagsak ang mga balikat niyang pumasok sa kwarto. Mula sa sala, dinig namin ni tatay ang kalabog na mga gamit niya habang nag-iimpake. Ilang minuto lang, lumabas siya, bitbit ang kanyang backpack. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminto siya sandali. Hinintay niyang bawiin namin ni tatay ang pagpapalaya sa kanya. Pero hindi kami nagsalita. Dahan-dahang naglakad si kuya palabas ng pinto. Narinig namin ang pagbukas at pagsara ng bakal na gate sa labas. Pagkaalis niya, tuluyang nanghina si tatay. Napaupo siya sa silya at tahimik na umiyak. Tinakpan niya ang mukha niya ng magkabila ang palad. Nilapitan ko siya kagad at niyakap ng maigpit. Naiwan kaming dalawa sa sala na sobrang bigat ng pakiramdam dahil sa panibagong problema na dinala ni kuya. Wala na. Mukhang wala na talagang pag-asa, Kuya Ruben mo. Parang kailan lang. Ayan, saya-saya na ng pamilya natin dahil bumalik na sa dati. Tapos ngayon, mukhang masisira na naman ng dahil sa kanya. Tay, huwag niyo pong sabihin sira ang pamilya natin. Nandito pa po ako. Tayo na lang muna. Hindi natin pwedeng hilahin niya tayo pababa sa tuwing gusto niyang magpakalunod sa bisyo niya. Pero anak ko pa rin siya, Leo. Dugot laban natin siya. Saan siya pupulutin ngayon?
Baka kumapano siya sa labas. Baka bumalik siya sa pagdanakaw at makulong ulit. Ginusto niya yun eh. Malaki na si kuya. May isip na siya. Alam niya ng tama't mali. Ginawa na natin ang lahat. Binigyan natin siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi nga lang pangalawa eh. Pero ang ginawa niya, umayos lang siya saglit tapos heto na naman tayo. Hindi pwedeng habang buhay tayong mag-a-adjust para sa mga maling desisyon niya. Ang sakit lang dito sa dibdib, anak. Akala ko talaga aayos na. Akala ko'y makakabawi na ako sa inyong dalawa. Akala ko, buo na ulit tayo. Pero nakakapagod palang umasa. Kaya nga po tama na muna. Kung may sisisihin man sa nangyari ngayon tay, siya yun, hindi kayo. Naging mabuting tatay kayo sa kanya. Lalo na nitong mga nakaraang buwan. Huwag niyong kargahin ang kasalanan niya. Paano kung di na siya makabangon, Leo? Paano kung tuluyan na siyang kainin ng sistema? Di harapin niya ang resulta ng ginawa niya, tay. Kailangan niyang matutong panindigan ang kalat niya na wala tayo para saluhin siya. Baka sakaling dun, matauhan siya. Sana nga. Sana'y hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Magpahinga na po kayo sa kwarto, tay. Ako na pong bahala rito. Liligpitin ko lang po ang mga kalat na naiwan niya tapos susubukan ko na rin pong umidlip. Nang makapasok na si tatay sa kwarto niya, doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Umiyak ako ng tahimik habang nagliligpit ng mga naiwang kalat sa sala. Matapos yun, ay pinilit ko na lang matulog at magpahinga. Lumipas ang ilang araw, hindi na umuwi si Kuya Ruben. Wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko inalam kung anong ginagawa niya o kung saan siya natutulog. Nakakarating na lang sa akin ang usap-usapan ng mga kapitbahay. Natambay na naman siya sa abandonadong bahay kasama ng mga barkada niya. Hinayaan ko na lang. Hindi ko na siya pinuntahan para sawayin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hinding-hindi ko makakalimutan. Sunod-sunod at malalakas na kalabog sa pinto ang gumising sa akin. Napabalikwas ako ng bangon. Pagtingin ko sa orasan, mag-aalas 12 na ng hating gabi. Dali-dali akong tumayo at naglakad papunta sa sala para buksan ito. Pagkapihit ko ng doorknob, bumungad sa akin si Kuya. Punong-puno ng sariwan dugo ang buong muka at damit niya. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa matinding gulat. Dahan-dahang pumasok si Kuya. Lumuhod siya sa harapan ko at mahigpit na kumapit sa mga binti ko. Nanginginig ang buong katawan niya at puro dugo ang mga kamay niya habang nakatingala sa akin. Leo! Leo, tulungan mo ako. Maawa ka sa akin. Kuya, ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ka? Diyos ko, nasaksa ka ba? Saan? Hindi. Hindi sa akin ang dugo na to, Leo. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sa'yo? Kaninong dugo yan? Kuya, ano ba? Ano bang ginawa mo? Nakapatay ako, Leo. Nakapatay ako ng tao. Putya, ano? Nakapatay ka ng tao? Nababaliw ka na ba? Ano ba pinagsasabi mo? Nandilim ang paningin ko eh. Napatay ko siya. Diyos ko, pumatay ka nga. Anak ng putya, anong pumasok sa isip mo? Ba't mo ginawa yun? Sinong napatay mo? Si Mang Karding. Ano? Bakit mo pinatay si Mang Karding? Anong kasalanan sa inong matanda? Hindi ko alam. Basag na basag ako sa droga eh. Lumapit siya tapos na Nermon. Kung ano nung sinabi niya sa akin. Narindi ako eh. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Ngayon, nasaksakan siya ng ice pick eh. Hindi yung pakiusap, tulungan mo ako. Natatakot ako. Ayaw ko makulong. Pakiusap, tulungan mo ako ulit.
Nagmamakaawa ako sa'yo. Nanginig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang nakatitig sa mga kamay niyang basang-basa pa ng dugo. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang itaboy palabas ng bahay dahil sa matinding takot sa nagawa niya. Pumatay siya ng tao at si Mang Karding pa na walang kalaban-laban. Habang nag-uusap kami ni Kuya, sakto naman bumukas ang kwarto ni Tatay. Nagising ata sa ingay at pag-uusap namin. Paglabas niya, nanlaki ang mga mata niya nang makita si Kuya Ruben na nakaluhod sa sahig at puro dugo ang damit at mga kamay. Mabilis na nagbago ang reaksyon ni Tatay mula sa gulat. Napalitan kagad ito ng matinding galit. Namula ang buong mukha niya at umigting ang panga niya. Nilapitan niya kagad si Kuya at mahigpit na hinawakan sa kwelyo para patayuin. Ano na naman ba ito, Ruben? Anong ginawa mong hayop ka? Pinatay ko si Mang Karding, Tay. Umiyak ng malakas si Kuya at pilit na yumakap sa mga binti ni Tatay. Inulit niya ang sinabi niya sa akin kanina. Umamin siyang napatay nga niya si Mang Karding. Pagkarinig doon, malakas na itinulak ni Tatay si Kuya palayo. Bumagsak si Kuya sa sahig. Hindi nakapagsalita si Kuya. Umiyak na lang siya, pero si Tatay tila nawalan na ng awa. Tay, maawa kayo sa akin. Huwag niyo ako isuko sa mga polis. Ayoko mabulok sa ulungan, Tay. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo ako ipakulong. Maawa? Naawa ka ba kay Mang Karding na sinaksak mo siya? Walang hiya ka. Demonyo ka! Hindi ko po talaga sinasadya, Tay. Sabog na sabog ako eh. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Tulungan niyo ako magtago. Itago niyo ako, Leo. Leo, tago mo ako. Tulungan mo ako. Kausapin mo si Tatay. Papayagin mo siya. Huwag mo akong idamay dyan, Kuya. Wala na kami magagawa. Panagutan mo ang ginawa mo. Leo, ano ka pa naman, tol? Kapatid tayo, di ba? Tay, anak niyo ako, di ba? Huwag niyo naman gawin sa akin to. Promise, magbabago na talaga ako. Hindi na ako gagamit ng droga kahit kailan. Huwag niyo lang ako ipakulong. Harapin mo ang batas. Pagbayaran mo ang ginawa mo, ngayon din. Pinasok namin sa bahay si Kuya at doon ay naghintay kami ng mga pulis na aaresto sa kanya. Pero sumikat na lang ang araw ay walang mga pulis na dumating. Umabot na ng ilang araw ay wala pa din. Pinaglamayan na ang matanda hanggang sa nailibing. Pero si Kuya nanatiling malaya. Tahimik ang buong barangay. Walang nakakaalam kung sino ang pumatay kay Mang Karding. Nanatiling tahimik ang asawa nitong si Aling Joseng. Hindi siya nagsumbong at hindi siya lumapit sa presinto para magreklamo. Inisip namin na nakalusot na si Kuya Ruben, pero makalipas ang ilang araw, mula nang mailibing si Mang Karding, doon nagsimula ang totoong kalbaryo ni Kuya. Isang gabi, bigla na lang siyang nagsisisigaw sa loob ng kwarto niya. Namimilipit siya sa sobrang sakit. Lumaki ang tiyan niya. Ubo siya ng ubo hanggang sa sumuka siya ng maitim na dugo na may kasamang buhay na uod at malalaking langaw. Nangingitim ang mga kuko niya sa paa at kamay. Naglalagas na din ang buhok niya at sa tuwing sasapit ang madaling araw, palagi itong nananaginip ng masama. Kusaring nagkakaroon siya ng malalalim na kalmot sa braso at sa kanyang likod. Tay! Leo, tulungan niyo ako. Ang sakit sa tiyan ko. Parang may kumakalikot sa tiyan ko. Aray! Diyos ko, ano nangyayari sa'yo, Kuya? Huminahon ka nga. Teka, ano ba? Gusto mo ba ng tubig? Ayoko tubig. Si Aling Joseng. Nandiyan siya sa likod mo, Leo. Nakakatakot siya.
Tinatakot niya ako! Si Aling Joseng? Aba, wala naman si Aling Joseng dito ah. Nandito siya. May hawak siyang manika. Tinutusok-tusok niya to kanina pa. Ah! May uod! Tanggalin niyo ang uod na gumagapong sa katawan ko! Anak, ano ka ba? Walang uod! Meron! Meron, tay! Itakbo niyo na ako sa ospital, parang awa niyo na! Sobrang sakit na! Ganun nga ang ginawa namin. Itinakbo namin sa ospital si kuya at nagbabaka sakaling mapagaling siya roon. Pero nagkamali kami. Walang makitang sakit ang mga doktor at hindi nila alam kung paano siya gagamutin. Sa halip na bumuti, tinubuan pa ng maliliit at pulang pantal ang buong mukha niya. Sobrang katiraw yun at hindi niya mapigilang kamutin hanggang sa magkasugat-sugat at magdugo. Dahil walang nangyayari sa panggagamot sa kanya, nagdesisyon kami ni tatay na iuwi na lang siya. Pumirma kami ng waiver sa ospital para mailabas siya kagad. Pero pagdating namin sa bahay, doon tuluyang lumala ang kalagayan niya. Bigla na lamang namaga ang dalawang paa niya. Lumubo talaga yun at tuluyang nangitim. Nabulok mismo ang mga balat at laman niya, kaya hindi na siya nakatayo. Walang patid ang iyak at sigaw ni kuya sa loob ng kwarto dahil sa matinding kirot. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang maalala si Mang Karding. Ito na talaga ang karma niya sa pagpatay sa matanda. May hinala akong hindi sakit ang tumama sa kapatid ko, kundi isang kulam. Kaya naman, nagpasya kong kausapin sila ni tatay. Tay, kuya, pwede ba nating puntahan si Aling Joseng? Ha? Bakit naman natin pupuntahan si Joseng? Naisip ko lang po na baka meron po siyang kinalaman sa nangyayari kay kuya. Hindi po kaya nagiganti ang matanda. Baka kailangan po humingi ng tawad si kuya kay Aling Joseng. Kasi sa palagay ko po, kinukulam po si kuya eh. Ano? Kinukulam ako? Sa palagay ko lang naman yun, kuya. Sa tingin mo yun nangyayari sa'yo, hindi normal na sakit yan. Hindi. Ayaw ko makita matandang yun. Natatakot ako sa kanya. Lagi siya nagpapakita sa panaginip ko eh. Natatakot ako, Leo. Wag mo akong dalhin sa kanya. Ruben, mukhang tama ang kapatid mo. Alam nyo kasi, dati ko pang naririnig ang mga bali-balita na mambabarang daw talaga si Joseng. Inisip ko rin ito noon eh. Inisip ko na baka kaya hindi siya nagsumbong sa mga pulis kasi gusto niyang ilagay sa kamay niya ang ustisya para kay Karding. Pero tay, hindi ko talaga kayang humarap sa kanya eh. Kailangan mo siyang harapin, anak. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Baka sakaling kaawaan ka pa niya at bawiin niya ang sumpa sa oras na mapatawad ka niya. Sige ho, sasama na po ako. Kasi hindi ko na talaga kaya ang sakit. Dahil hindi na talaga makatayo at makalakad si Kuya Ruben, gumawa kami ni tatay ng improvised na duyan gamit ang isang makapal na kumot at mahabang kawayan. Binuwat namin siya ng maingat at dinala sa bahay ni Aling Joseng. Pagdating namin doon, napansin kong tila napabayaan na ang lugar. Matataas na ang mga ligaw na damo sa bakuran at punong-puno na ng mga tuyong dahon ang paligid. Bago pa kami makakatok ni tatay, nasilip ko na kagad si Aling Joseng na nasa loob ng sala at nakaharap sa isang altar. Para siyang nagdarasal. Joseng? Tao po! Sa pagtawag na yun ni tatay, dahan-dahang huminto sa pagbulong ang matanda. Lumingon si Aling Joseng mula sa kinauupuan niya. Eksaktong nagtama ang mga mata namin. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko dahil sa sobrang talim ng tingin niya. Magkasalubong ang mga kilay niya.
habang pinagmamasdan kami mula sa labas ng bintana. Wala kang makikitang kahit na anong awa sa mukha niya, kundi purong galit at puot. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya at mabagal na naglakad palapit sa pinto at ilang sandali lang. Nasa harap na namin si Aling Joseng. Ang lakas din naman ang loob niyong pumunta dito sa bahay ko. Mga walang hiya kayo! Joseng, alam kong wala kaming karapatang humingi ng pabor sa'yo. Pero nagmamakaawa ako sa'yo bilang isang ama. Maawa ka sa anak kong si Ruben. Tanggap namin ang galit mo. Napakalaki ng kasalanan niya sa inyo ni Karding. Nandito kami para humingi ng tawad. Maawa ka sa anak ko, Joseng. Pweh! Maawa? Naawa ba yung anak mo demonyong yan nang patahin niya ang asawa ko? Nagmakaawa rin si Karding bago niyo kinuha ang buhay niya. Pinatay niya ang nag-iisang kasama ko sa buhay. Walang kasalanan sa inyo si Karding. Nagtatrabaho ng marangal ang matanda, tapos ay papatayin lang siya ng isang adik na walang kwenta. Aling Joseng, patawarin niyo ako. Hindi ko talaga sinasadya yun. Sabog na sabog ako sa droga. Tulungan niyo po akong tanggalin dun sakit. Maawa kayo. Mamamatay po ako sa ginagawa ninyo. Dapat lang na mamatay ka. Yan ang tamang kabayaran sa ginawa mo sa asawa ko. Aling Joseng, parang awa niyo na po. Tanggalin niyo na po ang barang. Isusuko na lang po namin siya sa pulis. Barang? Mabuti naman. At alam niyong binarang ko ang hayop na adik na yan. Akala niyo ba? Takot lang ako. Kaya hindi ko isinumbong sa pulis sa kapatid mo. Nagkakamali kayo. Dahil mas gusto ko siyang pahirapan ng dahan-dahan. Gusto ko maramdaman niya ang bawat segundo ng takot at kirot bago siya tuluyang mamatay. Buhay mo, Ruben. Buhay mo ang kapalit ng buhay ng asawa ko. Pero bakit to ganon? Sana po pinapulis niyo na lang. Sana pinakulong niyo na lang po ang kuya ko. Hindi makatarungan to, Aling Joseng. Leo, bakit ako lalapit sa presinto? Para ano? Para mabulok ang kaso ng asawa ko doon? Matanda na ako. Mahirap. Wala akong perang pambayad ng abogado. At alam naman nating lahat kung paanong gumalaw ang ustisya sa bansang ito. Para sa mga mahihirap na kagaya ko. Pero Joseng, alam kong alam mo na hindi ganitong katarungan ang gusto ni Karding. Pakiusap naman. Huwag mong ilagay ang bata sa sarili mong mga kamay. Lason sa kaluluwa yung ginagawa mong pagganti. Wala akong pakialam sa batas ng tao. At mas lalong wala akong pakialam kahit masunog pa ang kaluluwa ko sa impyerno. Huwag po, Aling Joseng. Huwag niyo po kaya mangyari sa inyo yan. Nasira ko na po ang buhay ni Mang Karding, kaya nagmamakaawa ako. Huwag niyo po hayaan na pati ang kaluluwa niyo ay masira ko rin. Magbabayaran ko na po ang kasalanan ko. Maawa po kayo sa akin, pinagsisisihan ko talaga ang lahat. Maawa na po kayo. Manahimik ka! Mabuti pa. Ay umalis na kayo rito. Alis! Umalis kaming laglag ang mga balikat. Wala kaming nagawa kundi iuwi si kuya habang patuloy siyang namimilipit sa sakit. Pero pag uwi namin at makalipas ang ilang linggo, napansin naming unti-unting bumubuti ang kalagayan ng kapatid ko. Para bang kusang humupa ang pamamaga ng dalawang paa niya. Natuyo
at naghilom ang mga sariwang sugat at pulang pantal sa mukha niya. Huminto na rin siya sa pag-ubo ng maitim na dugo at mga insekto. Nakatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Mukhang sa huli, tinanggap din ni Aling Joseng ang paghingi namin ng tawad. Nanaig pa rin ang awa sa puso ng matanda at tuluyan niyang binawit ang sumpa. Kaya naman, nang tuluyang gumaling at makalakad si kuya, ako na mismo ang nagdala sa kanya sa presinto para sumuko. Hindi siya nanlaban, kusan loob siyang sumama sa akin. Ginawa ko yun para tuluyan niyang pagbayaran ang mga kasalanang nagawa niya. Hindi lamang kay Mang Karding, kundi sa lahat ng taong naargabyado niya noon. Dahil sa mabigat na krimen, nahatulan siya ng 20 taong pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 300,000 piso. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, palagi kong dinadalaw si Kuya Ruben sa loob ng kulungan. 2 beses sa 1 linggo. Nangyari ang inaasahan ko. Tuluyan niyang pinagsisihan ang mga ginawa niya noon. Nagbago siya ng tuluyan at nababalitaan ko na lang sa mga gwardya na isa siyang matinong preso sa loob. Dahil doon, naging masaya at payapa na rin ang isip ko. Ganon din si tatay. Mula sa mga pinagdaanan kong ito, kasama ang aking Kuya Ruben, may napakalaking aral akong natutunan sa isang pamilya. Normal lang na ipagtanggol natin ang mga kadugo natin, lalo na kapag nasa kapahamakan sila. Ginawa ko rin mismo ito para sa nakatatanda kong kapatid nung una. Pero ang lahat ng bagay may limitasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating pairalin ang dugo na nananalaytay sa ating mga ugat. Ang mali ay mali. Ang katarungan ay hindi kailanman pwedeng ibaluktot o itago para lang protektahan ang kasalanan ng sariling pamilya. Makakamit lang natin ang totoong kapayapaan kapag marunong tayong humarap sa ating mga pananagutan. Hinding-hindi maghihilom ang sugat ng mga naging biktima kung ipagkakait natin ang hustisya na nararapat para sa kanila. Hanggang dito na lang po, panyero, ang aking kwento. Sana ay may natutunang aral ang lahat ng nakinig sa aking pinagdaanang karanasan. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ito sa inyong YouTube channel na Panyero Stories. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga Panyero.